Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko, at ganoon na rin po sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa relihiyon o pananampalataya natin sa Diyos. Ang ating inang Santa Iglesia Katolika ay nagtuturo na ang ating relihiyon o ang relihiyong Kristiyano ay ang ating pakikipag-ugnayan o pakikipagbalikan sa Diyos. Ang ating relihiyon ay ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi lingid sa ating kalaman na marami sa ating mga kapatid sa labas ng simbahan ang hindi nagsasabi ng katotohanan ito. Hindi raw makakapagligtas ang relihiyon. Totoo nga ba ito? Sabi nila, walang pangalan ng relihiyon ang makakapagligtas sa iyo. Religion help daw, but religion cannot save us. May isa ring pastor nga na aking nakilala noon, sabi niya sa akin, ang relihiyon daw ay para lang pagkain sa mga restaurant na pwede kang mamili kung saang restaurant mo gustong kumain. Ang kanilang itinuturo, ang makapagligtas lang daw sa atin ay ang ating pakikipagrelasyon o ang ating relasyon sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Yan lang daw po ang makakapagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating relasyon sa Diyos. Hindi nila naintindihan ang salitang relihiyon at ang salitang relasyon. Kaya nga, dahil sa mga maling turo nilang ito, umabot na sila ngayon ng humigit kumulang 42,000 na aktibong mga sikta Kristiyano na magkasalungat ang kanilang mga itinuturo. According to the reports on how many religions are there in the world as of 2020, most scholars estimate that there are around 42,000 religions in the world. Mga kapatid, bago po natin itama itong magulo, napakagulo at maling pagtuturo ng mga taong ito, alamin po natin ang kahulugan at wikang pinagmulan ng salitang relihiyon. In English, religion. Ang relihiyon po ay hango sa wikang Latin na religio, the origin of modern Lexem religion, derives from re, which means again, plus ligo, which means to bind, to connect, from the prefix religare. Re means again, plus ligare or to reconnect. In other words, ang relihiyon ay ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. It is our relationship to God. Ito ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin ng relihiyon. Nangahulugan din po ito ng relasyon. Na kanilang sinasabi na sa pamamagitan lang daw ng relasyon, tayo maligtas. No? Mali po yun mga kapatid. Dahil ang relasyon ay ang ibig sabihin ng relihiyon. Okay? Nasundan po natin mga kapatid? Naunawaan po ba natin? So maliwanag po yan sa mga wika na ating tinutukoy dito ngayon. Kaya nga, napakamali pong sabihin na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas sa atin. At ito ay inakusahan pa ng isa daw mangaral ng salita ng Diyos gamit ang Biblia na ang relihiyon daw ay sinungaling. Sino ang sinungaling? Ang relihiyon na ang ibig sabihin ay ang ating pakikipagbalikan o pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito ba ang sinasabi nilang sinungaling? Kaya nga, nakakatawa lang po mga kapatid at nakakalungkot ding isipin na ang mga mangaral na ito na gumagamit din ng Biblia ay walang alam sa mga salitang binibigkas ng kanilang bibig. Kapag sabihin natin ang relihiyon ay hindi makapagligtas ng kaluluwa, ay para mo na rin sinabi na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay walang kabuluhan. Hindi po ba? Because religion means
the belief or faith and worship of God. The system of religious belief and practices. Yan po ang ibig sabihin ng salitang relihiyon. Isa-isahin po natin ipaliwanag mga kapatid ang kahulugan nito. Salitang religion, from religio or religare, in English, religion or belief or faith. Sa Tagalog, pananampalataya o paniniwala natin sa Diyos. In Cebuano, tinuuhan or pagtuo. Yan po ang ibig sabihin ng religion. Ngayon, sabihin mo daw na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas sa atin. Na ang relihiyon ay isang sinungaling at walang kabuluhan. Masasabi mo pa ba? Kaya nalaman mo na ang katotohanan ito, huwag mo nang sabihin ulit sa iyong sarili na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas ng kaluluwa. Ito ang tanong mga kapatid. Sa 42,000 na mga sikta ng relihiyong Kristiyano, silang lahat ba ay tatag ng Diyos? Tatag ba silang lahat ng Panginoong Hesukristo? Ilang simbahan ba ang itinatag ng Panginoong Hesukristo? 42,000 ba? Alamin po natin ang sagot mula sa Biblia. Sa San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, ang Panginoong Hesus ay nagtatag ng kanyang Santa Iglesia. No? Maliwanag po yan mga kapatid. Sa sinabi ng Panginoon, kahit ng kamatayan ay hindi mananaig laban sa iglesyang ito o laban sa kanya. Ang iglesyang ito ay ang kanyang inutusan upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo. Mula sa Jerusalem. Tandaan po natin yan mga kapatid, mula sa Jerusalem. No? Yan po ang marka o tanda na ang totoong simbahan ay kailangan nagmula talaga sa Jerusalem. No? So dito, mga kapatid, maliwanag ng iglesyang itinatag ng Panginoong Hesus ay nag-iisa lamang. Hindi po maraming iglesia. No? Hindi po maraming iglesia. Isa lang po. Ito ang pinaniwalaan o relihiyon ng mga apostoles. Ayon dito sa sulat ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Upang malaman ninyo kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay. Ano ba ito? Sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Yan po ang sinasabi ng Diyos, sambahayan ng Diyos na buhay. Ang iglesia pala, ang haligi at saligan ng katotohanan. At dito sa 16, ating pagpapatuloy, hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Maliwanag mga kapatid, na ang iglesia pala ay ang relihiyon natin. Ang relihiyon ng mga apostolis. Diba? Siya ay nahayag na maging tao at pinatunayang matuwid ng Espiritu. At nakita ng mga anghel. Sino naman itong tinutukoy dito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. O bakit ang Panginoong Hesukristo daw yun ang relihiyon? Hindi po. Ibig sabihin po niyan, ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesus ang siyang ating relihiyon. At si Kristo na nahayag na maging tao at pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel dahil si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Hindi po ba maliwanag yan? Oh. Ano daw ang ating relihiyon? Ulitin po natin. Maliwanag po sa sagot ayon sa ating nabasa na ang Santa Iglesia na buhay, haligi at saligan ng katotohanan at ang nagtatag nito ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo ng kanyang iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito ayon sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 23. Yan po mga kapatid, si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia na siyang ating relihiyon, pinanampalatayanan at siya ang tagapagligtas sa mga taong kabilang sa iglesia ito. Maliwanag po ba yan? No? Kailan po ba tayo nagkaroon ng relihiyon? Sa isang tanong, kailan po tayo nagkaroon ng relihiyon? Ang sagot, noong tayo'y binautismuhan. No? Noong tayo'y binautismuhan,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon po sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. No? Maliwanag po yan. Basahin po natin ang Ebanghelyo muna ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, 5, patuloy sa 6. No? Sabi ng Panginoong Hesus, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At sa 5, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli o ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng tao ay tao, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Mga kapatid, nangangahulugan po ito ng bautismo. So, nung tayo binautismuhan, tayo'y nagiging parte ng katawan ng ating Panginoong Hesus, ang Santa Iglesia, the mystical body of Christ. At dito, tayo nagkaroon ng reliyon. Baptism is the door of all sacraments. No? Sa pamagitan ng bautismo, tayo'y nagiging parte o bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Santa Iglesia o ang simbahan. Basahin po natin mga kapatid ang Galatia, Kapitulo 3, versikulo 26 hanggang 27. Dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y binautismuhan sa Kanya. So maliwanag po yan mga kapatid. Nung tayo binautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo po ay nagkaroon na ng relihiyon o pananampalataya sa Diyos. At tayo ay naging bahagi ng nag-iisang katawan o iglesia ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At sa Ebanghelyo ni San Marcos, basahin po natin. Ganito ang ating mababasa sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, napakahalaga po sa buhay ng tao ang isang relihiyon o pananampalataya. Bakit? Dahil ito ang pagdudugtong o to reconnect again in our relationship to God. Ang relihiyon po ay parang isang vessel o barko o eroplano na maghatid sa atin patungo sa ating destinasyon, ang buhay na walang hanggan. Hindi po ito basta pananampalataya lang mga kapatid. Dahil ang katuruang iyan, ang faith alone, ay isang katuruang mula sa demonyo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Mag-ingat po tayo dyan, no? Sa faith alone, no? Isang katuruan yang nagmula sa demonyo. Patutunayan po natin yan sa unahan. Try mo daw pumunta ng Maynila. Tapos pumasok ka lang sa iyong kwarto at ipikit mo ang mata mo at doon magdasal ka ng mataimtim at sabihin mo, Lord, pupunta ako ng Hong Kong. Sana makakarating ako sa isang araw. Pero hindi ka naman bumili ng tiket at sumakay ng eroplano. Pagdilat mo ng mata mo mula sa mataimtim na panalangin sa Diyos, faith alone di ba? Nasa Hong Kong ka na ba? O nasa Maynila ka na ba? Alam na po natin yan mga kapatid kung anong sagot niyan. Hindi po ba? No? Sa madaling sabi, ang doktrinang faith alone ay para ka lang na naginip na sa pagising mo, ang bakas na lamang ng iyong imahinasyon ang iyong maalala. Napakalayo po sa katotohanan ang katuroang iyan, faith alone. Napakalayo sa katotohanan. Ayon sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 20, sumasampalataya ka na iisa ang Diyos. Hindi po ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa sa takot. Nako, mga kapatid, pati pala mga demonyo na nampalataya sa Diyos, pero hindi gumagawa ng kabutihan. No? Yan po ang tandaan po natin. Mag-ingat po tayo dyan mga kapatid sa mga nagtuturo ng faith alone. No? Kaya napagkamali po ang itinuturo ng mga maral na yan. Yung nagtuturo ng faith alone.
No, ginagawa po nila iyon upang tayo ilituhin at upang magkaroon sila ng dahilan na magsisipagtayuan ng kanilang mga sikta. No? Alam na po natin kung anong motibo diyan, no? Yan po ang mga motibo nila. I-twist nila yung katotohanan, pagtakpan nila yung katotohanan, no? Mag-imbento sila ng mga katuruang hindi nagmula sa Diyos, kundi mula lamang sa tao upang pagtakpan ng katotohanan at magkaroon sila ng puwang at dahilan upang magsipagtayuan ng kanilang mga sikta. Sila'y nagsisipagturo ng mga aral na hindi naman itinuro ng banal na kasulatan at ng simbahang tatag ng Panginoong Hesus. Kagaya na lang ng Christ alone. Okay. Sa ating nabanggit, faith alone at lalong-lalo na itong Bible alone. At marami pa pong iba. Mga kapatid, para sa inyong kalaman, 95 thesis po yan. 95 thesis po yan ni Martin Luther. Nagmula sa isang excommunicated priest, no? Na si Martin Luther. Ito po'y isang human tradisyon. Ito ang mga tradisyon na ikinagagalit ng Panginoong Hesus na ating mababasa sa ibang talata ng Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, basahin po natin, Kapitulo 7, versikulo 8 hanggang 9. Winawalan kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang inyong sinusunod ay ang katuruang nagmula sa tao. Sinabi pa ni Hesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon at pinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Mga kapatid, ano po ba ang utos ng Panginoong Diyos? Ano po ba ang utos ng Panginoong Hesukristo? Ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, ganito po ang utos ng Panginoong Hesukristo. Kabilin-bilinan po niya ito sa kanyang mga apostolis. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yan po mga kapatid, bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit. Ibig sabihin mga kapatid na ang Santa Iglesia, siya ang otoridad. Kung pag-usapan natin ang pagtuturo para sa ating kaligtasan, no? Ng moralidad, ng espiritual na aspito sa ating buhay. Ang simbahan po, yan ang sinasabi ni San Pablo doon sa kanyang sulat ni Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Sasandig talaga tayo sa simbahan o sa iglesia dahil yan ang haligi at saligan ng katotohanan. At sabi pa nga sa 16 noon, yan ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon. No? Hindi po sila sumunod mga kapatid. No? Hindi po ang simbahan ang natalikod. No? Ayon sa kanilang mga akusasyon, sila po ang tumalikod dahil nagsipag-alisan sila. Malalaman po natin yan sa ating pagpapatuloy. I-classify muna natin ang dalawang salitang makakapagligtas o can save at ang salitang tagapagligtas o savior. Unahin po natin ang salitang tagapagligtas. Sino siya? Walang iba po, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Tagapagligtas o savior. Maliwanag po ba yan? So, yan, tandaan po natin yan mga kapatid ha. Ang ating tagapagligtas o Savior ay ang ating Panginoong Hesus, wala pong iba. No? Ngayon, dumako naman tayo sa isang salitang makakapagligtas. Dalawa ito, tagapagligtas at saka makakapagligtas. Tagapagligtas, Savior, makakapagligtas o can save. Ano ang ibig sabihin ng salitang makakapagligtas o can save? Ito po'y nangangahulugan bilang isang instrumento. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ito po'y isang instrumento ng ating kaligtasan. No? Hindi po ito tagapagligtas. Tandaan po natin yan mga kapatid. No? Dahil ang Panginoong Hesus lang po ang ating tagapagligtas. Subalit, ang kanyang iglesia o ang relihiyon, ang ating relihiyon, ang iglesia, ito po ang instrumento ng Diyos para sa ating kaligtasan. No? Maliwanag po ba yan? Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Okay, amen. So, ang ating kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang iglesyang tatag na ating pinaniniwalaan
na naging ating relihiyon, Kristiyano. No? Maliwanag po yan. Bakit nagtayo pa ng iglesia o simbahan ng ating Panginoong Hesus? Para ano yan? Kung hindi man lang yan makakatulong sa ating kaligtasan. So, yan ang malaking kontradiksyon sa kanilang mga itinuturo, sa kanilang mga membro. At maging tayo, kapag tayo ay nagtatanga-tangahan, maging biktima rin tayo sa maling katuruan ng mga maling, mga peking mga ngaral na ito. Basahin po natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23. Ganito po nakasulat. Nabasa na po natin ito kanina, pero uulitin po natin para maliwanag. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Maliwanag po mga kapatid. Kaya nakapakahalaga po na tayo'y mapabilang sa nag-iisang simbahang tatag ng Panginoong Jesucristo. Dahil malaking questionable po sa buhay natin kung nasa labas tayo ng simbahan. No? Kahit na alam na natin ang katotohanan, pero nagbingi-bingihan pa rin tayo, no? Nagbubulag-bulagan pa rin tayo sa katotohanan, yan po ang malaking kasalanan at kataksilan natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kapatid, silipin naman po natin ang ating mga kapatid sa labas ng simbahan. Ano kaya ang kalagayan nila doon? Alamin po natin kung paano sila napunta sa ibayong pananampalataya. Ayon po sa San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 11, kama 13, sa mga panahong iyon, kapuputan kayo, kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila sa isa't isa at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at mangaral at ililigaw ang mga tao. Ililigaw nila ang mga tao. Ngunit, ito mga kapatid, take note, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dapat mga kapatid, hold on talaga ang ating pagtuo, ang ating pananampalataya pala. Tagalog pala tayo. No? So, kailangan higpitan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Dahil ito lamang ang nag-iisang simbahan o iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, tayo pinaalalahanan. Basahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa dito. Mga anak, tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga ay marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya alam nating malapit ng wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. No? Yan po mga kapatid, napakalinaw ang sitwasyon nila doon sa labas ng simbahan. Sila pala itong natalikod, sila pala itong umalis. Hindi sila naging tapat sa kanilang pananampalataya. Naging takot sila sa persecution. No? Yan po ang katotohanan mga kapatid. No? Ito po ang babala ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na kasulatan, Biblia. Basahin po natin ang Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan. Take note mga kapatid, mag-ingat daw tayo ninuman sa pamamagitan ng mga walang kabuluhan at madayang katuruan. Gaya ng ginagawa nila, no? Tinitwist nila ang katotohanan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa alituntunin ng mundong ito. Ayan po, nabanggit na po natin yan kanina kung saan ang galing yung mga aral nilang yan. No? Nagmula po yan lahat sa isang excommunicated priest na si Martin Luther. No? Gumawa siya ng 95 Theses. No? Sarili niya, doktrina yon. Hindi yun itinuturo ng Biblia at ng Panginoong Jesucristo. Mas lalong hindi tinuturo ng mga apostoles.
at ng unang Kristiyano. No? Yan po ang tradisyon ng tao na kanilang sinusunod. At yan po ang tradisyon na yan po ang ikinagagalit ng Panginoong Hesus. Basahin po natin ang mga awit, Kapitulo 127, versikulo 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Pause muna tayo mga kapatid dito sa bahay. Ang ibig pong sabihin ng bahay dito, referado po ito sa atin mga tao o sa simbahan. No? Dahil ang simbahan o iglesia ay referado sa mga tao. Maliban nga ng Diyos o si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. No? Basahin po natin ang sulat ni San Pablo sa mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templo na ginawa lamang ng tao. No? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, hindi po siya nananahan sa mga templong ginawa lamang ng tao. Ang templo dito mga kapatid, tandaan po natin ito, kagaya ng bahay dito sa mga awit nating binabasa, templo at bahay, isa lang po ang ibig sabihin yan, iglesia po yan, o sangkatauhan, no? Assembly of people. Yan pong ibig sabihin yan. Referado po yan, may mababasa po tayo dyan na litra por litra talaga, na yan po ang ibig sabihin. Referado po yan sa tao. No? Ang ibig sabihin ng iglesia is tayong mga tao. So yan po, napakalinaw ng katotohanan ito. Hindi nga makakapagligtas ang sikta ng kanilang relihiyon na tatag lamang ng tao. Sabi nila, walang relihiyon ang makakapagligtas ng tao. Mali po yun. Ang dapat nila sabihin mga kapatid, walang sikta ng relihiyon, o sikta denominasyon, ang makakapagligtas ng tao o ng kaluluwa ng tao. Dahil hindi po yan tatag ng Diyos. Hindi po yan tatag ng Panginoong Jesucristo. Sino po nagtatag niyan? Mababasa po natin yan sa history. No? Hindi sila makakaligtas sa katotohanan mga kapatid. No? Dahil nasa history kung sino-sino ang mga taong founder sa kanilang mga sekta, relihiyon, na gumagamit din ng Bibliang gawa ng simbahang Katoliko. Yan po ang katotohanan mga kapatid. No? Hindi nga talaga makakapagligtas ang kanilang mga sekta relihiyon dahil ito'y tatag lamang ng tao. At wala ang Diyos nanahan, hindi ang Diyos nanahan dito sa mga sektang ito. Dahil sabi ng mga awit, Kapitulo 127, versikulo 1, maliban na nga na ang Diyos ang nagtatag nitong iglesia, bahay, no? Yan po ang ibig sabihin, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So nagsasayang lang sila ng pagod. No? Ito ang sinasabi ni San Pablo, nagsasayang lamang sila ng pagod. Kasi hindi nananahan ang Diyos sa mga templo o iglesia, tatag lamang ng tao. Maliwanag po yan mga kapatid. Balikan po natin ang mga tanong. Ang isang tanong, no? Makakapagligtas ba ang relihiyon o hindi? Ha? Makakapagligtas o hindi? Mga kapatid, mayroon po tayong dalawang sagot sa tanong na ito. Importante yung tanong mga kapatid na dapat alam natin ang tamang sagot. No? Ang unang sagot natin mga kapatid, upo. Makakapagligtas po kung ito'y tatag ng Panginoong Diyos. Tatag ng Panginoong Jesucristo. Makakapagligtas po ito dahil ito ang instrumento ng Diyos para sa ating kaligtasan. No? Para itong isang vessel sa akin na nasabi kanina, para itong isang eroplano na maghatid sa atin patungo sa ating destinasyon. Saan ba ang ating destinasyon? Buhay na walang hanggan po. Yan po ang ating destinasyon. At ang iglesia at ang relihiyon, ito ang parang sasakyan natin. No? Ito ang parang vessel. No? Ngayon, sa tanong ulit, kasi dalawa ito makakapagligtas ba ang relihiyon o hindi? Ang sagot, tama nga po sila mga kapatid. Yung mga peking mga ngaral na ito, may punto po sila, pero para lang sa kanila, hindi po para sa atin. No? Dahil ang sagot dito, hindi po kung ito'y tatag lamang ng tao.
Tandaan po yan mga kapatid, dalawang sagot sa tanong na ito kung makakapagligtas ba ang relihiyon o hindi. Ang unang sagot, opo, kung ito'y tatag ng Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawang sagot ay hindi po, kung ito'y tatag lamang ng tao. Maliwanag po ba yan? Okay? Bago po tayo magtapos, basahin po muna natin ang pangwakas na mensahe ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5 hanggang 6. Ako nga po ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin, matutuyo at itatapon, gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay itatapon at ihahagis sa apoy at sinusunog. Naku po mga kapatid, mag-ingat po tayo dyan. No? Mag-ingat po tayong huwag mahiwalay sa tunay na puno na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. No? Si Kristo ang puno, ang ulo ng kanyang iglesia o simbahan, which is tayo yan. At si Kristo ang tagapagligtas nito. Pagnilayan po natin yan mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin nasa labas ng simbahan. At ang katotohanan ito, masakit po yun kung inyong marinig. Pero sasabihin ko sa inyo, dapat natin tanggapin ito. Ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa atin. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.